Magandang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko nanay, lola, at mga kaibigan na nakikinig saan man kayo sa mundo. Ako, si Elena. At sa edad kong 63, ang buong akala ko, tapos na ang laban ko sa buhay. Ang buong akala ko, panahon na, para anihin ang lahat ng aking pinaghirapan. 40 taon. 40 taon ng sakripisyo. Hindi ninyo siguro maiisip. Ang bawat umaga na kailangan kong gumising bago pa tumilaok ang manok. Ang bawat gabi na halos abutan ko na ang madaling araw sa pag-aayos ng mga lumang kasangkapan, mga kamay na dati makinis. Ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo. Likod na dati diretso. Ngayon ay madalas nang manakit sa kapapasan. Iyon ang buhay ko sa loob ng 40 taon. Ibinigay ko ang lahat para sa negosyo kong antique shop. Pero, ang totoo, ibinigay ko ang lahat para sa pamilya ko. Para sa asawa kong si Roberto. Sinimulan ko ang negosyong iyon mula sa sarili kong pera, isang maliit na ipon, bago pa kami ikasal. Habang siya ay nag-aaral pa ng accounting, ako na ang gumawa ng paraan para sa kanya, para sa amin. Ang bawat mesa na niliha ko, ang bawat upuan na nirestora ko, ang bawat pisong kinita ko, ay may isang pangarap sa likod nito. Ang pangarap na balang araw, magkakaroon kami ni Roberto ng isang matiwasay na pagtanda. Ang pangarap na makakapaglakbay kami sa Europa, na makikita namin ang aming mga apo, na lumalaki nang walang iniisip na problema sa pera. Iyon ang pangarap. Ang pangarap naming dalawa, at isang Martes ng umaga, dumating ang katuparan. Tumawag ang abogado ko, Mrs. Reyes, pumasok na po ang bayad. 2.5 bilyong piso, nasa account nyo na po. 2.5 bilyon. Grabe, parang panaginip. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyo, nagbunga. Napaiyak ako sa tuwa. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Sa wakas, masusuklian ko na ang asawa ko sa lahat ng taon ng pag-intindi niya sa aking pagiging abala. Dahil sa pagmamahal, iyon ang nasa isip ko. Kailangan kong ibalita ito sa kanya. Hindi sa telepono. Kailangan personal. Kailangan kong makita ang reaksyon niya. Kailangan naming yakapin ang isa't isa at sabihing, sa wakas, nagawa natin. Kaya't kinuha ko ang aking bag, sumakay sa kotse, at nagmamadaling nagpunta sa opisina niya sa Makati. Ang buong akala ko, iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay namin. Pero nagkamali ako. Pagdating ko sa opisina niya, naramdaman ko na agad ang kaba. Parang may mali. Yung receptionist, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Pero hindi ko pinansin. Ang nasa isip ko lang ay ang sorpresa para kay Roberto. Umakyat ako sa ikalawang palapag, papalapit sa pinto ng opisina niya. Rinig na rinig ko ang pintig ng puso ko sa sobrang pananabik. Pero bago ko pa mahawakan ang doorknob, may narinig ako. Isang halakhak, isang malambing, at mapangakit na halakhak ng isang babae. At sumunod ang boses ng asawa ko. Malambing din. Isang boses na hindi ko narinig mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Gumuho ang mundo ko. Binuksan ko ang pinto. At doon, nakita ko sila. Si Roberto at ang katrabaho niyang si Mylene. Magkalapit. Sobrang lapit. Parang sinampal ako ng katotohanan. Isang sampal na hindi ko inaasahan. Ang asawang pinag-alayan ko ng 40 taon ng aking buhay. Ang lalaking pinagsilbihan ko at minahal ng walang kapalit ay may ibang babae pala. 3 taon. 3 taon na pala akong niloloko. At nang malaman niya kung bakit ako nandoon, nang sabihin ko sa kanya na naibenta ko na ang negosyo. Alam niyo ba kung ano ang una niyang tinanong? Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Hindi niya tinanong kung nasaktan ba ako sa nakita ko. Ang una niyang tanong, magkano? Magkano? Doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Ang lalaking akala ko ay katuwang ko sa pangarap, ay may sarili palang pangarap na hindi ako kasama. Ang pera, ang 2.5 bilyong piso. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Pinalayas ako na parang aso sa sarili kong pangarap. Tinawag akong tanga ng sarili kong puso. Isang taong walang utang na loob. Iyon siya.
Pero tahimik lang ako. Hindi ako nagsisigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Umalis ako sa opisinang iyon na durog ang puso, pero buo ang isip. Dahil may isang bagay, isang napakahalagang bagay na hindi niya alam. Isang lihim na itinago ko sa loob ng 40 taon. Ang buong akala niya, ang pera mula sa negosyo ay yaman naming dalawa. Ang buong akala niya, may karapatan siya sa bawat sentimo ng sakripisyo ko, pero hindi niya alam na ang negosyong iyon ay nakapangalan sa akin. Itinayo ko gamit ang sarili kong pera bago pa kami ikasal. At ayon sa batas, ang lahat ng pinagbentahan nito ay sa akin. At sa akin lamang, iyon ang alas ko. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang babaeng niloko. Ito ay kwento kung paano ko binawi ang aking buhay. Ito ay kwento kung paano hinarap ng isang taksil ang kanyang karma. Dahil sa gabing iyon, habang umiiyak siya sa akala niyang tagumpay, tahimik akong nagpaplano. Dahil sa mundong ito, may isang bagay na sigurado, singilan na, at lahat ng may utang ay kailangang magbayad. Kung naranasan mo na ang magsakripisyo para sa isang tao, pero sa huli ay nasaktan ka lang, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Halika, pakinggan ninyo ang buong kwento ko. Kwentuhan tayo. Ang biyahe papuntang Makati mula sa Quiapo ay parang isang panaginip. Habang nakaupo ako sa loob ng kotse at halos hindi umuusad sa tindi ng traffic sa EDSA, wala akong ibang nararamdaman kundi purong kaligayahan. Yakap-yakap ko ang aking handbag, kung saan naroon ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng bentahan. Ang bigat nito ay parang bigat ng ginto, isang simbolo ng 40 taon ng pagtitiis at pagsisikap. Sa bawat busina na naririnig ko, sa bawat paghinto ng sasakyan, lalo lang tumitindi ang aking pananabik. Iniisip ko ang mukha ni Roberto, ang asawa ko. Sigurado akong mabibigla siya. Sigurado akong maiiyak siya sa tuwa. Sa loob ng 37 taon naming pagsasama, ito na marahil ang pinakamalaking biyaya na matatanggap namin. 2.5 bilyong piso. Isang halaga na hindi namin pinangarap kahit kailan. Sapat na para mabago ang lahat. Sa isip ko, nilalakbay ko na ang aming mga pangarap. Ang villa sa Tuscany na palagi naming pinag-uusapan tuwing nanonood kami ng mga travel show, ang cruise sa mga isla ng Palawan. Ang pagbabayad sa lahat ng utang ng aming anak na si Christina sa kanyang pag-aaral ng medisina. Ang pagtatayo ng trust fund para sa aming 3 apo. Lahat ng ito, abot kamay na. Habang iniisip ko ang mga ito, hindi ko maiwasang mapangiti. Ito na iyon. Ito na ang simula ng aming pagre-retiro. Ang simula ng buhay na matagal na naming ipinagpaliban para sa aming mga responsibilidad. Nang sa wakas ay narating ko ang building kung saan nag-oopisina si Roberto, halos takbuhin ko na ang distansya mula sa parking lot papasok sa lobby. Ang matataas na pader na salamin at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila ba ibang mundo kumpara sa init at alikabok ng aking maliit na tindahan sa Quiapo. Madalas sabihin ni Roberto na mas gusto niyang ihiwalay ang trabaho sa aming pamilya, kaya't iilang beses pa lang ako nakapunta rito. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Ito ang kanyang kaharian. Isang mundo ng mga numero at mga importanteng tao. At ako, ang asawa niya, ay isang bisita lamang. Paglapit ko sa reception desk, ang bumungad sa akin ay isang pamilyar na mukha. Si Ana, isang batang babae na nakilala ko sa huling Christmas party ng kumpanya. Ngumiti ako ng malapad. "Ana, kumusta? Nandyan ba si Mr. Reyes?" Sabi ko, puno ng sigla. Ngumiti rin siya pabalik. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ay, Mrs. Reyes. Magandang umaga po. Kayo po pala," sabi niya, at bigla siyang tumingin sa kanyang computer screen na para bang may hinahanap. "Ano po? Nandito po kayo para kay Sir Roberto?" "Oo, may dala akong magandang balita. Puwede ko na ba siyang puntahan?" Tanong ko, hindi na makapaghintay. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Isang kislap ng awa o takot? Hindi ko matiyak. Kasi po, nasa opisina po siya.
Hayaan niyo pong tawagan ko muna siya. Naku, wag na. Putol ko sa kanya, sabay kindat. Gusto ko siyang sorpresahin. At bago pa man siya makasagot, naglakad na ako papunta sa elevator. Narinig ko pa siyang tumawag. Mrs. Reyes, sandali po. Dapat po. Pero hindi ko na siya pinansin. Ang puso ko ay kumakabog na sa tuwa. 2.5 bilyon. Ang buhay namin ay magbabago na. Wala nang makakapigil pa sa sandaling ito. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ikalawang palapag, agad kong tinungo ang pasilyo. Kabisado ko pa ang daan. Pangatlong pinto sa kanan. Nakita ko ang tansong plaka sa pinto. Roberto Reyes, CPA. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang malamig na doorknob at ngumiti ako ng sobrang lapad na halos sumakit na ang aking mga pisngi. Ito na, ang sandali na magbabago sa lahat. Ang sandali ng aming tagumpay. Bago pa man umikot ang aking kamay sa doorknob, may narinig akong isang tunog mula sa loob. Hindi ito boses ni Roberto na nakikipag-usap sa telepono. Hindi ito tunog ng keyboard o ng pagbagsak ng mga folder. Ito ay isang halakhak. Isang halakhak ng babae. Malambing, magiliw, at napakaintimo. Isang uri ng tawa na hindi mo basta-basta ibinibigay sa isang katrabaho. Isang tawa na puno ng lihim at paglalambing. Nanigas ang kamay ko sa doorknob. Ang ngiti sa aking mga labi ay unti-unting naglaho. Sino iyon? Marahil ay isang kliyente, sabi ng isang bahagi ng isip ko, isang masayang kliyente. Pero mayroon sa tunog na iyon na nagpatindig ng aking mga balahibo. Sumunod ang boses ng asawa ko, mas mababa kaysa sa karaniwan, halos isang bulong na may kasamang ngiti. Talaga ba? Sabi niya, at sa tono pa lang, alam kong hindi ito tungkol sa trabaho. Parang hindi naman iyan ang sinasabi mo kanina. Kanina. Tumingin ako sa aking relo. 10:30 ng umaga. Ang isip ko ay napuno ng ingay. Isang blankong pader kung saan nag-uunahan ang mga tanong na wala namang sagot. Ang folder sa aking bag ay biglang bumigat, hindi na dahil sa halaga ng pera sa loob nito, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang ayaw kong harapin. Dapat sana ay kumatok ako. Dapat sana ay tumalikod na lang ako at umalis. Dapat sana ay ginawa ko ang 100 ibang bagay, ngunit hindi. Ang ginawa ko ay pinihit ko ang doorknob at marahang itinulak ang pinto. At doon, gumuho ang mundo ko. Nakatayo si Roberto sa tabi ng bintana. Nakaluwag ang kanyang kurbata at nakarolyo ang manggas ng kanyang barong. Sa tabi niya, napakalapit na halos magkadikit na ang kanilang mga balikat ay nakatayo si Mylene Cruz. Kilala ko siya. Siyempre, kilala ko siya. Ang marketing director ng kumpanya. 42 taong gulang, hiwalay sa asawa at laging perpekto ang ayos. Siya ang babaeng palagi kong binabati sa mga party ng kumpanya, ang babaeng kinakausap ko tungkol sa basketball team ng kanyang anak, ang babaeng pinupuri ko ang sapatos. At ngayon, siya ang babaeng nakatayo sa tabi ng aking asawa. Sa paraang hindi dapat, sabay silang napalingon sa akin. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Roberto. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng takot. Elena, sabi niya, nauutal, na para bang nakakita siya ng multo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko alam na darating ka. Si Mylene naman ay humakbang paatras. Isang maliit na hakbang na halos hindi ka pansin-pansin. Pero para sa akin, hindi iyon sapat. Kailanman ay hindi magiging sapat. Gusto sana kitang sorpresahin. Narinig ko ang sarili kong sinasabi. Ang boses ko ay kakaiba, malayo, parang hindi sa akin. May dala akong balita. Ang mga mata ni Roberto ay pasikot-sikot. Mula kay Mylene, pabalik sa akin, na para bang naghahanap ng tamang salita, ng tamang kasinungalingan. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Nirerepaso lang namin ang mga quarterly projections. Ang mga mata ko ay dumapo sa conference table sa gitna ng opisina. Walang mga papel, walang laptop na bukas. Ang tanging nandoon ay 2 tasa ng kape, magkatabi. Quarterly projections, inulit ko. Mabagal, bawat salita ay may bigat ng isang bato. Ang pait ay nagsimulang umakyat sa aking lalamunan. Elena, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ng ano, Roberto? Eksakto?
Ang folder sa aking bag ay parang nag-aapoy na. Ang 2.5 bilyong piso ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, ngunit ngayon, mayroon na itong ibang kahulugan. Hindi na ito premyo. Ito na ngayon ay isang sandata. Aalis na muna ako, mabilis na sabi ni Mylene, sabay kuha ng kanyang telepono mula sa mesa ni Roberto. Habang dumadaan siya sa aking tabi, hindi niya magawang salubungin ang aking mga mata. "Excuse me po, Mrs. Reyes," bulong niya, at mabilis na isinara ang pinto. Naiwan kami ni Roberto sa loob ng opisina. 10 talampakan ang pagitan naming dalawa, ngunit parang 1,000 milya. Ang 37 taon ng aming pagsasama ay nakabitin sa hangin, mabigat, at hindi na kayang ayusin. Gaano nakatagal? Iyon ang tanging tanong na lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay walang emosyon. Patag. "Elena, pakiusap." "Gaano nakatagal, Roberto?" Muli kong tanong. Mas may diin sa pagkakataong ito. Napaupo siya sa kanyang silya. At sa isang iglap, nakita ko ang tunay niyang edad. 64 na taon. Isang matandang lalaki na pagod at talunan. 3 taon, mahina niyang sagot. 3 taon. Ang mga salita ay tumusok sa aking puso na parang mga bubog. Mabilis na naglaro sa isip ko ang mga nakaraang 3 taon. Ang kasal ng aming anak na si Christina, kung saan nagsayaw kami ng buong pagmamahal. Ang binyag ng aming bunsong apo, kung saan sabay naming binuhat ito. Ang burol ng aking ina, kung saan hawak niya ang aking kamay sa buong seremonya at sinabing hinding-hindi niya ako iiwan. Lahat ng iyon, kasinungalingan. "Patawad," sabi niya, halos hindi ko na marinig. "Hindi ko sinasadyang malaman mo ng ganito." Ang ibig niyang sabihin, hindi niya sinasadyang malaman ko, kailanman. Dapat sana ay sumigaw ako. Dapat sana ay naghagis ako ng kung ano. Dapat sana ay humingi ako ng mga paliwanag, ng mga dahilan. Ngunit wala sa mga iyon ang ginawa ko. Sa halip, sa gitna ng katahimikan at wasak na tiwala, sinabi ko ang mga salitang babago sa lahat, na ibenta ko na ang negosyo. Tumingala si Roberto, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. "Ano? Ang antique shop?" sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na nakakatakot. "Tinanggap ko na ang alok. Pumasok na ang pera kaninang umaga, kaya ako na parito. Akala ko pwede tayong magdiwang." Pinanood kong mabuti ang kanyang mukha. Pinanood ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito, patungo sa pagkagulat, at pagkatapos ay sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mapanuri. Isang bagay na ganid. "Magkano?" tanong niya. At doon, iyon na iyon. Ang huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Hindi ang tanong na, "Kumusta ka?" Hindi ang tanong na, "Anong kailangan mo?" Hindi ang mga salitang, "Patawarin mo ako, Elena, nasaktan kita." Kundi, "Magkano?" Ang 2 salitang iyon ay naglantad sa lahat. Naglantad sa kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. "Ang buong presyo," sagot ko. 2.5 bilyon. Nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, nakalimutan niya si Mylene. Nakalimutan niya ang kanyang pagkakasala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga numero, ang mga simbolo ng peso na lumulutang sa kanyang harapan. "Hindi ka panipaniwala, Elena. Yan ay kailangan nating pag-usapan ito. Kung paano natin invest, kung paano ayusin para sa buwis. Bilang asawa mo, matutulungan kita." Bilang asawa ko, inulit ko ang kanyang mga salita, puno ng pait. "Oo, dapat nga nating pag-usapan iyan." May kung anong tono sa aking boses na nagpatigil sa kanya. "Elena, yung nangyari kanina, kay Mylene, komplikado iyon. Pero itong bentahan ng negosyo, ito yung bagay na sabay nating binuo. Ang perang iyan, para sa ating dalawa iyan. Para sa ating dalawa." Pagkatapos ng 40 taon na ako ang nagpatakbo ng tindahan. Ako ang namimili. Ako ang nagbebenta. Ako ang nagpagod. Habang siya ay abala sa kanyang sariling karera. "Tama ka," sabi ko ng maingat. "Kailangan nating pag-usapan ito. Pero hindi dito at hindi ngayon. Kailangan ko ng panahon para isipin ang lahat." Ang ginhawa sa kanyang mukha ay hindi maitatago. "Oo, syempre. Sige,
Kunin mo lahat ng oras na kailangan mo. Aayusin natin ito, Elena. Lahat ng ito, tumango lang ako at tumalikod na para umalis. Elena, tawag niya. Lumingon ako. Mahal kita. Hindi iyon nagbago. Hindi ako sumagot. Naglakad lang ako palabas. Nilagpasan ang bakanteng reception desk kung saan misteryosong naglaho si Ana. Nilagpasan ko ang elevator at pinili kong maghagdan pababa. Dahil hindi ko na kayang makulong sa isang maliit na espasyo. Paglabas ko sa gusali at pagpasok sa aking kotse, naupo ako roon sa parking lot ng 20 minuto, nakatitig lang sa kawalan. Ang utak ko ay tumatakbo. Pinoproseso ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang kataksilan. At pagkatapos, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa lahat ng emosyon. Hindi ako umuwi. Sa halip, minaneho ko ang kotse papunta sa opisina ng aking abogado, si Attorney Ben Santos. 15 taon na niyang hinahawakan ang mga legal na usapin ng aking negosyo. Siya ay 65, matalas ang isip, at dumaan na rin sa isang mapait na hiwalayan 10 taon na ang nakalipas. Kung may isang taong makakaintindi sa akin, siya na iyon. Pagpasok ko sa kanyang opisina, ang sakit ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Nagulat si Attorney Santos nang makita ako. Elena, bati niya, habang iginigiya ako ng kanyang sekretarya papasok. Hindi kita inaasahan. Ayos lang ba ang lahat? Natanggap mo na ba ang kumpirmasyon tungkol sa wire transfer? Natanggap ko na, sabi ko, at isinara ko ang pinto sa aking likuran. Ang simpleng pag-click ng pinto ay parang isang senyales. Ang pagsasara ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isa pa. Attorney Santos, may kailangan akong itanong sa inyo at kailangan ko ng tapat na sagot. Iginaya niya ako sa upuan sa tapat ng kanyang malaking mesa na gawa sa Nara. Palagi naman, Elena, humugot ako ng malalim na hininga. Ang antique business. Sa akin iyon bago pa kami ikasal ni Roberto. Sinimulan ko iyon gamit ang sarili kong pera. At ako lang mag-isa ang nagpatakbo nito. Sa loob ng maraming taon, binibigyan ko ang sarili ko ng sahod. Pero hindi ko kailanman idinagdag ang pangalan ni Roberto sa anumang dokumento ng negosyo. Sa mata ng batas, kaninong negosyo iyon? Sumandal si Attorney Santos sa kanyang silya. Pinag-aaralan ang aking mukha, ang aking mga mata. Alam niyang hindi ito isang simpleng tanong lamang. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, Elena, ang anumang ari-arian na pagmamay-ari na ng isang tao bago pa man siya ikasal ay itinuturing na kanyang exclusive o separate property. At dahil sinimulan mo ang negosyo gamit ang sarili mong pondo at hindi mo ito hinalo sa inyong conjugal assets o ari-ariang mag-asawa, huminto siya. Elena, ano bang nangyayari? Sagutin niyo muna ang tanong. Pakiusap. Nagpatuloy siya, dahan-dahan. Ang negosyo at ang perang kinita mula sa pagbebenta nito ay malaki ang posibilidad na ituring na sa iyo lamang. Mahihirapan si Roberto na habulin ang anumang parte nito sa isang proseso ng diborsyo. Diborsyo, ang salitang iyon ay lumutang sa hangin sa pagitan namin. Pero, dagdag niya, maaari niyang ikatuwiran na ang kanyang suportang emosyonal o ang katotohanang nakapag-focus ka sa negosyo dahil siya ang kumikita para sa pamilya ay nagbibigay sa kanya ng karapatan. Magiging magulo. Palaging magulo ang mga ganitong kaso. Paano kung may matibay na dahilan para sa diborsyo? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag. Napaningkit ang kanyang mga mata. Anong klaseng dahilan? Pangangalo niya. Sa loob ng 3 taon. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Si Attorney Santos ay nakatitig lang sa akin. May ebidensya ka ba? Nag-isip ako. Ang nakita ko kanina. Ang 2 taong magkalapit. Ang malambing na tawanan. Ang pag-amin mismo ni Roberto. Wala pa po sa ngayon. Pero makakakuha ako. Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Kailangan kong itanong. Sigurado ka ba talaga rito? 37 taon ay isang napakahabang panahon. Ang gusto ko sana, sabi ko, dahan-dahan, habang inaalala ang saya na naramdaman ko kaninang umaga. Ang gusto ko sana ay umuwi at magdiwang kasama ang aking asawa. Ang planuhin ang aming pagre-retiro. Ang sa wakas ay tamasahin ang buhay na pinaghirapan naming buuin.
Huminto ako at naramdaman ko ang pagbalik ng galit. Pero ang nakuha ko ay isang lalaking 3 taon na pala akong niloloko. At ang unang tinanong sa akin ay kung magkano ang pera ko para malaman niya kung paano niya ito hahawakan. Tumango si Attorney Santos, isang mabagal at desididong tango. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging abogado patungo sa pagiging isang general na naghahanda para sa isang laban. Sige, heto ang gagawin natin. Itinuwid niya ang kanyang upo. Una, wala kang sasabihin kay Roberto tungkol sa legal na estado ng perang pinagbentahan. Hayaan mo siyang isipin na may habol siya. Pangalawa, kailangan natin ng dokumentasyon ng kanyang relasyon. Mga litrato, text messages, mga testigo, kahit anong konkreto. Pangatlo, kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man niya magawang itago ang kanyang mga ari-arian o gumawa ng hakbang laban sa pera. Gaano kabilis? Tanong ko. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Gaano kabilis mo kayang maibigay sa akin ang ebidensya? Naisip ko ang takot sa mukha ni Mylene. Ang kakaibang tingin ng receptionist na si Ana. Ang 3 taon ng mga Christmas party, mga business dinner, at mga biglaang meeting sa opisina tuwing weekend. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang babaeng umiiyak sa kotse kanina ay wala na. Ang narito ngayon ay isang babaeng may misyon. Bigyan niyo ako ng 2 linggo, sabi ko. Ang sumunod na 2 linggo ng buhay ko ay parang eksena sa isang pelikula. Ako, si Elena Reyes, isang simpleng negosyante ng mga antigong gamit, ay naging isang espiya sa sarili kong buhay. Ang bawat araw ay may plano. Ang bawat galaw ay may layunin. Ang pusong minsan ay puno ng pagmamahal para kay Roberto. Ngayon ay puno ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Ito ay para sa 40 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa isang kasinungalingan. Ang una kong ginawa ay tawagan si Ana, ang receptionist. Inimbita ko siyang magmeryenda sa isang tahimik na kapihan sa labas ng Makati. Pumayag siya, bagamat halata ang kaba sa kanyang boses. Sa aming pag-uusap, hindi siya mapakali. Ang kanyang iced tea ay halos matunaw nasa kapapahid ng tissue sa baso. Hindi ko siya pinilit. Sa halip, kinausap ko siya ng mahinahon bilang isang nakatatandang babae na humihingi ng tulong. Ana, sabi ko, alam kong may alam ka. Hindi ako galit sa iyo, Hija, pero kailangan ko ang katotohanan. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, ang kanyang mga mata ay nakatungo sa mesa. Mrs. Reyes, ang totoo po. Alam po ng lahat sa opisina, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagang tumusok sa aking dibdib. Alam ng lahat. Ako lang ang hindi. Matagal na po sila. Palagi silang sabay mag-lunch tuwing Huwebes sa isang restaurant sa Greenbelt. Sabay din po sila sa mga business trips. Noong huling Christmas party, nakita ko po sila. Patawad po. Akala ko po, alam ninyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ng aking palad ay tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Salamat sa katapatan mo, Ana. Malaking tulong ito. Ang sumunod kong hakbang ay mas mabigat. Sa tulong ni Attorney Santos, kumuha ako ng isang private investigator, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na may malawak na karanasan. Noong una, nahihiya ako. Parang ang babaw na kailangan ko pang umabot sa ganito. Pero si Mang Tonyo ay naging profesional at magalang. Mrs. Reyes, sabi niya sa aming unang pagkikita, 20 taon ko na po itong ginagawa. Hindi po kayo paranoid. At hindi rin po ito paghihiganti. Ito po ay pagiging matalino. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Binigyan niya ako ng isang maliit na voice recorder. Itago niyo po ito sa inyong bag. Kung may sasabihin si Sir Roberto na magpapatunay sa kanyang kasalanan, i-record niyo po. Legal po iyan dito sa Pilipinas. Sinimulan ni Mang Tonyo ang pagmamanman kay Roberto at Mylene. At ang mga ebidensyang kanyang nakalap sa loob lamang ng 1 linggo ay higit pa sa sapat, mga litrato. Malinaw na mga litrato nila na pumapasok at lumalabas sa isang condo unit sa Taguig na maliwanag na si Roberto ang umuupa, mga kopya ng credit card statements, libo-libong piso na ginastos sa mga alahas,
na hindi ko kailanman nakita. Sa mga mamahaling hapunan na hindi ko kailanman natikman. Sa mga hotel sa iba't ibang probinsya na hindi ko kailanman napuntahan. At ang pinakamatindi sa lahat, ang video. Nakunan sila ni Mang Tonyo sa parking lot ng restaurant sa Greenbelt. Isang video kung saan matamis na hinahalikan ni Roberto si Mylene. Ang kamay ni Roberto ay nasa pisngi ni Mylene. Isang haplos na napakapamilyar sa akin. Isang haplos na minsan ay sa akin lamang, na ngayon ay nagdulot ng matinding kirot sa aking sikmura. Habang si Mang Tonyo ay nangangalap ng ebidensya ng kataksilan, ako naman ay nag-imbestiga sa aming pananalapi. Dahil palaging si Roberto ang humahawak ng aming pera, hindi ko gaanong napapansin ang mga detalye. Ngayon, binuksan ko ang lahat. Mga lumang bank statement, mga dokumento ng pautang, lahat, at doon, natuklasan ko ang isang bagay na mas malala pa sa pangangaliwa. Nakakuha pala si Roberto ng pangalawang mortgage sa aming bahay nang hindi ko nalalaman. Ginamit niya ang pera para mamuhunan sa isang bagsak na real estate venture kasama ang ex-husband ni Mylene. At para magawa iyon, pineke niya ang aking pirma. Isang krimen, isang malinaw na panloloko hindi lang sa akin, kundi sa batas. Ang 2 linggo ay natapos. Hawak ko na ang lahat ng baraha. Ang sakit ay naroon pa rin. Pero ngayon, may kasama na itong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng katotohanan. Handa na ako. 12 araw, umuwi si Roberto ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nasa kusina ako noon. Naghahanda ng hapunan. Inihaw na manok at gulay. Ang pagkain na palagi naming kinakain dahil sa kanyang mataas na kolesterol. Ang normalidad ng eksena ay isang malaking kabalintunaan sa unos na malapit ng sumabog. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Tumalon ang puso ko, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Tungkol saan? Tungkol sa pera. Pinag-isipan ko na, at dapat lang nakasama ako sa mga desisyon sa investment. Malaking pera iyan, at hindi ka sanay humawak ng ganyang kalaking halaga. Pwede akong mag-set ng meeting sa financial advisor natin. Binigyan niya ng diin ang salitang natin. Ang punto ko, Elena, kailangan nating maging strategic dito. May mga tax, estate planning. Komplikado ito. Humarap ako sa kanya, pinatay ang apoy sa kalan. Gusto mong kontrolin ang pera. Bumuntong hininga siya, na para bang ako pa ang nagpapahirap ng sitwasyon. Hindi kontrolin, pamahalaan. May pagkakaiba iyon. Elena, alam kong masama pa rin ang loob mo sa nakita mo sa opisina. Nasabi ko na sa iyo, si Mylene at ako. Hindi iyon seryoso. Mga bagay-bagay lang iyan ng midlife crisis. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na kasal tayo. At ang pera mula sa negosyo mo, iyan ay marital asset. Doon na ako nagsalita. Ang totoo, sabi ko nang mahinahon, hindi. Kumunot ang kanyang noo. Ano? Ang negosyo ay sinimulan ko, bago pa man tayo ikasal, gamit ang sarili kong pondo. Ako ang nagpatakbo nito, nang mag-isa sa loob ng 40 taon. Ayon sa batas, ang perang pinagbentahan nito ay aking sariling pag-aari. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, pagkagulat na sinundan ng kalkulasyon at pagkatapos ay nanggalit. Nakausap mo na ang abogado mo. Aw, Elena, nagkakamali ka. Nakikinig ka sa mga taong gustong sirain tayo. Kung anuman ang akala mong nakita mo. Wala akong akala, Roberto. Nakita kita kasama si Mylene at umamin ka sa isang 3 taong relasyon. Hindi iyon isang hindi pagkakaunawaan. At dahil doon, iiwanan mo ako pagkatapos ng 37 taon dahil lang sa isang pagkakamali? Isang pagkakamali na tumagal ng 3 taon, sagot ko. At nagsisimula na akong mag-isip na baka hindi pa iyan ang una. Nagigting ang kanyang panga. Hindi mo kayang gawin ito. Ang perang iyan, may karapatan ako dyan. Sinuportahan kita sa lahat ng mga taon na iyon. Sinuportahan mo ako? Hindi ko na napigilan ang sarkasmo sa aking boses. Nagpatakbo ako ng isang matagumpay na negosyo sa loob ng 40 taon, Roberto. Isang negosyo na itinayo ko mula sa wala. Sinuportahan mo ang sarili mo. Mayroon kang sariling karera, sariling buhay. Mayroon din ako ng sa akin. Kasal tayo, Elena.
Ang sa iyo ay sa akin din. At doon, lumabas ang tunay na Roberto. Ang lalaking hindi na nagtatago sa likod ng mga ngiti at matatamis na salita. Ang lalaking naniniwalang pag-aari niya ako at ang aking pera. Makakatanggap ka ng sulat mula sa abogado ko, sabi ko, habang kinukuha ang aking bag. Magsasampa ako ng diborsyo. Ang basehan ay pangangalo niya. Mayroon akong ebidensya, mga litrato, video, testimonya ng mga testigo, at mga financial records ng paggastos mo ng pera nating mag-asawa para sa babae mo. Pwede mo itong labanan kung gusto mo, pero magiging mas magulo at mas masakit kaysa sa nararapat. Namula ang kanyang mukha sa galit. Hindi ka seryoso! Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Saan ka pupunta? Ito ang bahay mo. Ang totoo, sabi ko, ito ang bahay natin. Isang conjugal property. Ibig sabihin, may karapatan akong manatili dito, tulad mo. Pero ayoko na. Kina Christina muna ako titira. Gagamitin mo pa ang anak natin laban sa akin. Sasabihin ko lang sa kanya ang katotohanan. Kung ano ang gagawin niya sa impormasyong iyon, desisyon na niya iyon. Tinalikuran ko na siya. Umakyat ako sa aming kwarto at kinuha ang isang maleta. Sinundan niya ako, nagsisigaw, nagmamakaawa at nagbabanta. Hindi ko na siya pinakinggan. Habang inilalagay ko ang maleta sa kotse, nakatayo siya sa driveway. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Magsisisi ka, Elena. Akala mo kaya mong kunin ang lahat at iwanan akong walang-wala. Lalabanan kita. Lalabanan kita para sa bawat sentimo. Tinitigan ko siya, marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kailan siya naging ganitong klaseng tao? O palagi na siyang ganito at pinili ko lang na hindi ito makita? Gawin mo ang kailangan mong gawin, Roberto, sabi ko. Gagawin ko rin ang sa akin. At sumakay na ako sa kotse. Iniwan siya roon, kasama ang mga guho ng aming 37 taong pagsasama. Naging magulo ang proseso ng diborsyo, tulad ng ibinabala ni Attorney Santos. Kumuha si Roberto ng isang agresibong abogado na sinubukan ang lahat ng paraan para makakuha ng parte sa aking pera. Ikinatuwiran nila na ang tagumpay ng aking negosyo ay dahil sa suportang emosyonal at pinansyal ni Roberto. Sinabi pa nilang ang kanyang kaalaman sa accounting ay nakatulong sa akin at nagsakripisyo raw siya ng mga oportunidad sa kanyang karera para sa akin isang katawa-tawang argumento dahil naging partner siya sa kanyang kumpanya sa loob ng 18 taon. Pero wala silang panama sa mga baraha ko. Inilatag ni Attorney Santos ang lahat ng ebidensya ni Mang Tonyo. Ang mga litrato, ang mga credit card statement, ang mga text message, ang video. Ang bawat isa ay isang patunay ng kanyang kasalanan at inilabas namin ang aming alas. Ang ebidensya ng pamemeke niya sa aking pirma para sa pangalawang mortgage ng aming bahay. Isang federal crime. Sa isang meeting kasama ang aming mga abogado, ipinakita ni Attorney Santos ang mga dokumento. Biglang nanahimik ang abogado ni Roberto. Hindi kami magsasampa ng kasong kriminal, paliwanag ni Attorney Santos, basta't magiging rationable si Ginoong Reyes sa settlement. Ang ibig sabihin ng rationable ay ito, sa akin ang buong 2.5 bilyong piso. Sa kanya ang kanyang mga retirement account at ang kanyang parte sa accounting firm. Hahatiin namin ang perang mapagbebentahan ng aming bahay matapos bayaran ang utang mula sa peking mortgage. At kailangan niyang bayaran ang kalahati ng aking share sa kanyang retirement fund dahil ginamit niya ang aming conjugal funds para sa kanyang babae. Walang nagawa si Roberto kundi pumayag. Ang isa pang kawili-wiling nangyari ay ang pag-iwan sa kanya ni Mylene 2 buwan matapos magsimula ang kaso. Tila masaya at kapana-panabik ang magkaroon ng relasyon sa isang kasadong lalaki. Ngunit ang maiugnay sa isang lalaking nasa gitna ng isang magulong diborsyo na may kasamang alegasyon ng fraud? Hindi na. Ang aming diborsyo ay naging pinalsyam na buwan matapos ang umagang iyon sa kanyang opisina. Sa edad na 63, ako ay single sa unang pagkakataon mula noong ako ay 25 at mas mayaman kaysa sa kaya kong pangarapin. Galit na galit ang anak kong si Christina sa kanyang ama. Matagal na raw niyang nararamdaman na may mali, ngunit ayaw niya itong paniwalaan. Sinuportahan niya ako ng buo
na naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ni Roberto sa kanyang sariling anak at mga apo. Desisyon niya iyon, hindi ko. Matapos ang diborsyo, hinarap ko ang isang tanong. Ano na ngayon? Ang 2.5 bilyong piso ay hindi lang pera. Ito ay isang responsibilidad at isang pagkakataon. Kumuha ako ng sarili kong financial advisor, isang babaeng nagngangalang Patricia Lim na eksperto sa pagtulong sa mga babaeng katulad ko. Magkasama, bumuo kami ng isang plano. 1 bilyong piso ang inilagay ko sa mga ligtas na investment. 500 milyong piso naman ang ginamit ko para magtayo ng isang foundation. Tinawag ko itong Bagong Pag-asa Foundation na ang layunin ay tulungan ang mga babaeng nagnanais magsimula ng kanilang sariling negosyo. Kinuha ko si Christina para tumulong sa pagpapatakbo nito. 250 milyong piso ang inilaan ko para sa aking mga personal na gastusin at iba pang maliliit na investment. At ang natitirang 750 milyong piso, ginamit ko ito para magsaya. Binili ko ang isang bahay bakasyunan sa Tagaytay. Hindi ko ito nirentahan. Binili ko ito. Isang maliit na bahay na bato na may hardin na nakatanaw sa Bulkang Taal. Doon, ginugol ko ang 6 na buwan sa pag-aaral kung paano mag-alaga ng mga orkidyas at sa pagbabasa ng mga librong matagal ko nang gustong basahin. Ipinagpatuloy ko ang pangarap naming cruise, pero hindi sa isang malaking barko. Nag-charter ako ng isang maliit na yate at inimbita ko si Christina at ang kanyang pamilya. 3 linggo kaming naglayag sa Palawan, lumangoy sa napakalinaw na tubig, at kumain ng sariwang isda sa mga islang wala man lang pangalan sa mapa. Binayaran ko ng buo ang mga utang ni Christina sa kanyang pag-aaral. Nag-set up ako ng mga trust fund para sa aking mga apo, hindi para gawin silang tamad, kundi para masigurong mayroon silang pondo para sa kanilang edukasyon at para sa pagsisimula ng kanilang sariling buhay balang araw. At sinimulan kong makipag-date. Sa edad na 63, hindi na ako naghahanap ng asawa. Sapat na ang isa. Pero natuklasan kong masaya pa lang magkaroon ng mga kaibigang lalaki, mga retiradong propesor, mga pintor, at isang napakaginoong Italyano na may-ari ng isang panaderya. Wala sa kanila ang seryoso. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nabubuhay ako para sa sarili ko, ayon sa sarili kong mga patakaran. Ako na ang may hawak ng manibela ng aking buhay. At ako ang magdedesisyon kung saan ako pupunta. Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng paghilom, pagtuklas, at pagbuo ng isang bagong ako. Ang buhay ko ay naging isang blankong canvas na ako na mismo ang nagpipinta ng mga kulay. Ang dating Elena na abala sa pag-aalala, para sa iba ay napalitan ng isang Elena na inuuna na ang sariling kaligayahan. Simple lang palang maging masaya kapag ikaw na ang may hawak ng iyong sariling oras, ng iyong sariling pera, at ng iyong sariling mga desisyon. Isang gabi, bumalik ako sa Maynila para sa kaarawan ng aking anak na si Christina. Nagpasya kaming maghapunan sa isang bagong restaurant sa BGC. Isang lugar na maganda, moderno, at medyo may kamahalan. Ang uri ng lugar na hindi ko kailanman mapupuntahan noong kasal pa kami, dahil palaging sasabihin ni Roberto na masyadong magastos, na sayang lang ang pera. Ngayon, ako na ang nasusunod. At kung gusto kong subukan ang pinakamahal na alak sa kanilang listahan, magagawa ko. Kalmado ang gabi. Nagtatawanan kami ni Christina habang tinitingnan ang mga bagong litrato ng aking mga apo sa kanyang telepono. Kakarating lang ng aming appetizer nang biglang may nahagip ang aking mga mata sa kabilang dako ng restaurant. Isang pamilyar na figura. Si Roberto. Nakaupo siya sa isang mesa, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Mas bata sa kanya, pero hindi na kasing bata ni Mylene. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sa parehong sandali, nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, at sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng restaurant, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Mas payat siya. At mayroong isang linya ng kapaguran sa paligid ng kanyang bibig na hindi ko pa nakikita dati. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang uri ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, inasahan kong makakaramdam ako ng kung ano. Galit. Kasiyahan sa kanyang sinapit.
Isang pakiramdam ng tagumpay. Pero wala. Wala akong naramdaman. Ang naramdaman ko lang ay isang bahagyang kuryusidad tungkol sa babaeng kasama niya. At pagkatapos ay isang mas malakas na kuryusidad tungkol sa kung gaano kasarap ang steak na in-order ko. Ma, narinig kong sabi ni Christina at naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking braso. Okay ka lang? Tumingin ako sa aking anak at ngumiti. Isang totoong ngiti. Oo anak, okay na okay ako, sabi ko. At iyon ang katotohanan. Halika, mag-order tayo ng isang bote ng Barolo, yung pinakamasarap. Dumating ang aming in-order na mamahaling alak, ang mamahaling pagkain, at ang napakamahal na dessert na sa huli ay sulit naman pala sa bawat piso. Nagpatuloy kami sa aming kwentuhan. Nagtawanan kami, ipinakita sa akin ni Christina ang video ng kanyang bunsong anak na sumasayaw sa saliw ng isang kanta sa TikTok. Hindi ko na muling sinulyapan pa ang mesa ni Roberto. Para sa akin, siya ay isa na lamang estranghero sa isang silid na puno ng mga tao. Nang kami ay paalis na, kinailangan naming dumaan sa kanyang mesa para makarating sa labasan. Habang papalapit kami, bigla siyang tumayo. Isang kilos na magalang, ngunit puno ng pagkailang. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Maganda ang itsura mo. Salamat, Roberto. Sagot ko, simple at walang emosyon. Nabalitaan ko yung foundation mo. Yung bagong pag-asa. Maganda iyon. Magandang ginagawa mo ang isang bagay na makabuluhan para sa pera. Halos matawa ako. Hanggang ngayon, pera pa rin. Palagi na lang tungkol sa pera. Marami akong ginagawa, Roberto, sabi ko. Isa lang doon ang foundation. Ah, oo, syempre, sabi niya. At pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa babaeng nakaupo. Siya nga pala si Karen. Karen, si Elena, ang ex-wife ko. Tumingin sa akin si Karen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkailang. Nakaramdam ako ng isang saglit na awa para sa kanya. Marahil ay isa rin siyang mabuting tao na hindi alam ang buong kwento. Marahil ay hindi niya alam kung anong klaseng lalaki ang kaharap niya. Nice to meet you. Magalang kong sabi. At pagkatapos ay binalingan ko ulit si Roberto. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. At bago pa man siya makasagot, tinalikuran ko na siya at naglakad palabas. Hinihintay ako ni Christina sa labas, sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng BGC. Ang bait mo naman, ma, sabi niya. Kung ako iyon, baka naibuhos ko na ang wine ko sa kanya. Pinag-isipan ko rin iyon. Pag-amin ko, sabay tawa. Pero masyadong masarap ang Barolo para sayangin. Nagtawanan kami hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama sa aking maliit na apartment na tinatanaw ang nagniningning na syudad, inisip ko ang lahat ng nangyari. Ang kataksilan, ang diborsyo, ang pera, ang bagong buhay na aking binuo. Maaaring sabihin ng iba na sinuwerte ako. Na ang pagkakatuklas ko sa panloloko ni Roberto ay nangyari sa tamang panahon pagkatapos mismo na maibenta ang negosyo, na ang pera ang nagpadali sa lahat. At sa isang banda, tama sila, ang pera, oo, pinadali nito ang lahat. Hindi ko maipagkakaila iyon. Pero suwerte? Hindi. Nagtrabaho ako sa loob ng 40 taon para magtayo ng isang bagay na may halaga. Gumawa ako ng mga matatalinong desisyon kahit na mahirap. Nagtiwala ako sa aking kutob nang may naramdaman akong mali. At nang gumuho ang aking mundo, pinulot ko ang bawat piraso at binuo ko itong muli sa paraang mas matibay at mas maganda kaysa dati. Hindi iyon suwerte. Iyon ay buhay. Iyon ay katatagan. Habang unti-unti akong dinadala ng antok, ang huling pumasok sa isip ko ay ang aking susunod na biyahe. Nabanggit ng financial advisor kong si Patricia ang tungkol sa isang photography tour sa New Zealand, 6 na linggo. Isang maliit na grupo, propesyonal ang magtuturo. Matagal ko nang gustong matutong kumuha ng magagandang litrato. Sa edad na 63, hawak ko ang lahat ng oras sa mundo. At sa unang pagkakataon, alam kong ang bawat sandali nito ay sa akin na lamang, para sa akin. At ako na ang magpapasya kung paano ko ito gagastusin. At iyon ang tunay na kahulugan ng kalayaan.